Akala ni Catherine, isang hamak na hardinerong suplado lang ang ipinakasal sa kanya ng kanyang amo. Madungis, amoy sikat ng araw, at walang ibang alam kundi magbungkal ng lupa. Ipinakasal sila ng Donya dahil sa hiling nito kay Daniel sa pag-akala ng binata na may sakit ang lolo niya at kailangan niyang magpanggap na hardinero para makita kung tamang babae si Catherine para sa kanya. Pero kahit gaano kasungit si Daniel, ay hindi siya makasagot sa asawang palaban. Daniel, kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Hardinero ka lang at katulong lang ako. Huwag kang umasta na parang pag-aari mo ko. Aba, huwag kang assuming dahil hindi kita type. Seryoso na saad ng binata. Pero sa likod ng mga maduming kamay at butas-butas na sando, may itinatagong lihim si Daniel. Isang lihim na magpapabago ng samahan ng mag-asawa. Hanggang kailan tatagal ang pagpapanggap? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ano? Pakakasalan kong lalaking yan? Doña Aurora, baka naman po pwedeng labada na lang idagdag niyo sa akin. Huwag lang asawa. Gulat na gulat si Catherine habang nakaturo sa lalaking abala sa pagtatabas ng damo sa gilid. Ang lalaki ay si Daniel. Madungis ang muka, may talsik ng putik ang braso, at luma ang suot na sando. Catherine iha, alam mong mahina na ang puso ko. Mahinang sabi ni Doña Aurora habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Si Daniel ay, matagal ko na pinagkakatiwalaan dito sa mansyon. Gusto kong bago ako mawala, alam kong may kasama ka na, magtatanggol sa'yo. Lumingon si Daniel. Tinitigan niya si Catherine ng matalim. Ang totoo, si Daniel ay ang paboritong apo ng Donya na si Prince Daniel. Nagpapanggap lang siyang hardinero dahil sa isang kasunduan nila ng kanyang lola. Kung makakahanap siya ng babaeng mamahalin siya kahit akala nito ay mahirap siya, hindi siya pipilitin sa isang arranged marriage sa ibang mayamang pamilya. Pero ang hindi niya inaasahan, ang ipapakasal sa kanya ay itong palabang katulong na si Catherine. Hoy, huwag kang mag-aas na parang ikaw ang lugi, Miss Catherine. Sa tingin mo ba, pangarap ko magkaroon ng asawang amoy panlabat, lagi nakasimangot? Kung hindi lang dahil sa pakiusap ni Doña Aurora, hindi kita papansinin. Aba, ang yabang mo ah. Hardinero ka lang dito, Mr. Soplado. Akala mo ba porke gwapo ka uubray ang attitude mo sa akin? Kahit mawala ako, hindi kita magugustuhan. Good, dahil hindi rin kita type. Asik ni Daniel. Lumapit siya kay Catherine hanggang sa magtagpo ang kanilang mga paningin. Ramdam ni Catherine ang init ng katawan ni Daniel na galing sa pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Kahit ikasal tayo, huwag kang aasa na. Magiging prinsesa ka sa buhay ko. Mananatili kang tagalinis at ako magiging dilim mo. Subukan mo lang, baka nakakalimutan mo. Ako ang paborito ni Doña Aurora. Isang salita ko lang, baka matanggal ka sa trabaho at wala ka ng madiligang halaman. Apo, Catherine, tama na yan. Pag-awat ng Donya na may lihim na ngiti. Alam niyo magsisilbing mitsa ang bangayan ng dalawa para sa isang matinding pagmamahalan. Buo na ang desisyon ko. Kakasal kayo sa West bukas at doon kayo titira sa dampa sa dulo ng garden para matuto kayo magsama lang. Kayo lang. Sa dampa? Sabay sigaw ng dalawa. Ayoko. Giit ni Daniel. Lola, sobra na yan. Kung ayaw mo, Daniel, alam mo na mangyayari sa mana mo. Banta na bulong ng Donya. Napatahimik si Daniel. Tumingin siya kay Catherine na noon ay parang gusto na siyang saktan. Fine, pero huwag kang iiyak-iyak sa akin, Catherine. Kapag naramdaman mo kung gaano kahirap ang maging asawa ng isang hardinerong katulad ko. Talaga lang humanda ka, Daniel, dahil gagawin kong madilim ang bawat gabi mo. Nagkatitigan ng dalawa. Puno ng galit, puno ng tensyon, at puno ng hindi maipaliwanag na kuryente na sisira sa tahimik nilang mundo. Hindi makapaniwala si Catherine habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin ng quarters ng mga katulong. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na bigay ni Doña Aurora. Wala itong mamahaling baha, walang mahabang belo, pero lalong lumitaw ang ganda ng kanyang muka at ang amo ng kanyang mga bata. Heto na ba talaga yun? Bulong niya sa sarili. Ikakasal ako sa isang supladong hardinero na wala namang ibang alam kundi simangutan ako. Samantala sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng isang lihim na silid,
Nakatingin si Daniel sa kanyang refleksyon. Nakasuot siya ng isang lumang barong na medyo maluwag sa kanya. Bahagi ng kanyang pagpapanggap. Lola, sigurado ba kayo rito? Tanong ni Daniel kay Doña Aurora na pumasok sa silid. Baka mamaya kapag nalaman niyang akong tagapagmana ng lahat ng to, pera lang ang habulin niya. Daniel, apo, kilala ko si Catherine. Siya ang nag-alaga sa akin nung iniwan niyo ako para mag-aral sa abroad. Hindi siya mukhang pera. At mas mabuting makita mo ang tunay niyang ugali habang akala niya ay mahirap ka. Nagtiimbagang si Daniel. Fine, pero huwag kayong magagalit kung maging malupit ako sa kanya. Kailangan niyong maranasan ang buhay ng asawa ng isang manggagawa. Naganap ang kasal sa isang maliit at tahimik na opisina ng West. Walang magarbong dekorasyon, walang maraming bisita. Tanging si Doña Aurora at 2 saksi lang ang naroon. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Deklara ng West. Napatigil ang dalawa. Nagkatinginan sila Catherine at Daniel. Nanlaki ang mga mata ni Catherine nang nakita niyang dahan-dahang lumalapit ang mukha ni Daniel sa kanya. Ramdam niya ang bango ng mint mula rito. Isang amoy na hindi mo aakalain sa isang lalaking laging nasa hardin. Huwag kang assuming. Bulong ni Daniel bago mabilis na hinilikan si Catherine sa pisngi. Isang halik na parang kagat ng langgam sa bilis. Sino bang assuming? Kahit saan ayaw ko magpahalik no? Pagkalabas nila ng opisina, sinalubong sila ng init ng araw. Inabutan ni Doña Aurora si Daniel ng isang susi. Heto ang susi ng inyong bagong tirahan. Mula ngayon, doon na kayo matutulog sa dampa sa dulo ng lupain. Wala kayong katulong doon. Kayo ang magluluto. Kayo ang maglalaba. Bilang mag-asawa, kailangan nyo rin magtrabaho sa hardin na magkasama. Ano? Pati ako magbubungkal ng lupa? Asawa ka ng hardinero, di ba? Nakangising sabi ni Daniel habang isinasabit ang kanyang braso sa balikat ni Catherine. Isang kilos na parang nang-aasar. Huwag ka mag-alala, Mrs. Elizalde. Ay, Miss Sardinero pala. Tuturuan kita kung paano humawak ng pala. Baka doon, matutunan mo ring igalang ang master mo. Master mo mukha mo? Tinadig ni Catherine ang kamay ni Daniel. Kahit anong mangyari, hindi ako magpapasakop sa'yo. Tingnan natin, dahil sa dampa na yun, iisa lang ang higaan. Doon natin makikita kung sino ang unang susuko. Naglakad palayo si Daniel habang hila-hila ang kanyang luma na sapatos. Iniwan si Catherine na nanggagalaiti sa inis pero may kasamang kaba sa dibdib. Dito tayo matutulog? Halos lumuwa ang mga mata ni Catherine nang buksan ni Daniel ang pinto ng maliit na dampa sa dulo ng taniman ng mga rosas. Ang dampa ay gawa sa kawayan at nipa. Sa loob, may isang maliit na lamesa, isang gasera na nagbibigay ng madilim na liwanag, at ang pinakamatinding problema, isang pirasong papag na yari sa kawayan. Walang itong kutsyon, tanging banig lang ang nakalatag at 2 manipis na unan. Bakit? Ano bang inaasahan mo? 5-star hotel? Pangaasar ni Daniel habang ibinabagsak ang kanyang luma at maruming bag sa sahig. Hardinero ako, Catherine, hindi ako CEO. Dito ko nakatira at dahil asawa na kita, dito ka na rin mabubuhay kasama ko. Pero iisa lang ang higaan. Saan ako matutulog? Saan ka? Mabilis na humiga si Daniel sa papag at kinuha ang isang unan. Simple lang, dahil ako lalaki at akong may-ari ng dampang to. Dito ako sa papag. Ikaw, doon ka sa sahig. Maglatag ka na lang ng sako ng pataba kung gusto mo. Ang kapal din naman ang mukha mo. Babae ako, Daniel, at asawa mo ko. Wala ka bang delikadesa? Delikadesa? Nakalimutan mo yata ang sinabi mo kanina sa kasal. Sabi mo, hindi ka magpapasakop sa akin. O baka naman, gusto mo lang talagang tumabi sa akin kaya ka nagre-reklamo. Yabang talaga. Mas pipiliin ko pang tumabi sa mga uod sa garden kesa sa'yo. Asik ni Catherine. Kinuha ni Catherine ang kanyang maleta at binuksan ito. Kinuha niya ang kanyang kumot at inilatag sa malamig na kawayang sahig. Pero habang tumatagal ang gabi, nagsimulang pumasok ang lamig ng hangin sa mga siwang ng kawayan. Ang ingay ng mga kuliglig sa labas ay tila nanunukso sa kanya. Ouch! Ang tigas ng sahig! Bulong ni Catherine habang pabalik-balik ang ikot. Napansin naman ni Daniel ang kalagayan ng asawa. Bagaman pilit niyang pinapatigas ang kanyang puso, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting awa. Pero bilang pinilit sa kasal na ito, ay hindi niya ito ipapakita ng madali.
Hoy, katulong! Huwag mo akong tawaging katulong. Catherine ang pangalan ko. Whatever, kung hindi ka makatulog sa sahig, sige na, lumipat ka na rito sa papag. Pero maglagay tayo ng harang. Itong 2 unan, bawal tumawid. Kapag lumampas ang kahit isang daliri mo rito, ikaw magluluto ng almusal ko habang buhay. Kahit naiinis sa asawa, ay napilitan si Catherine. Dahan-dahan siyang umakyat sa papag. Ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan ni Daniel. Sobrang sikip ng higaan, kaya halos magkadikit na ang kanilang mga braso. Sa bawat paghinga ni Daniel, nararamdaman ni Catherine ang kaba sa kanyang puso. Huwag kang malikot, reklamo ni Daniel. Bagaman ang totoo, ay naaamoy niya ang bango ng buhok ng asawa. Amoy sampagita na humahalo sa amoy ng gabi. Sino bang malikot? Ikaw nga tong parang uod kong gumalaw eh. Sagot naman ni Catherine. Biglang lumingon si Daniel sa kanya. Sa dilim, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang distansya sa pagitan nila ay halos 1 dangkal na lamang. Tumigil ang mundo ni Catherine nang maramdaman niya ang malalim na titig ng binata. Alam mo Catherine, sa daldal mong yan, nakakapagtaka kung bakit hindi ka pa nakahanap ng ibang lalaki. Mahinang sabi ni Daniel. Ang boses ay naging paos at seryoso. Dahil lahat sila puro mukha lang ang tinitingnan. Ikaw, bakit wala kang girlfriend? Dahil ba sa ugali mong kasing pait ng ampalaya? Napangiti ng bahagya si Daniel. Isang tunay na ngiti na hindi nakita ni Catherine dahil madilim. Siguro, o baka hinihintay ko lang ang babaeng kayang tiisin ang pait ko. Well, wag kang umasa na ako yon. Huling hirit ni Catherine bago tumalikod at ipinikit ang mga mata. Hindi alam ni Catherine, matagal pa siyang tinitigan ni Daniel bago ito tuluyang nakatulog. Sumikat ang araw na may kasamang sakit ng katawan para kay Catherine. Ang matigas na papag at ang siksikang pwesto nila ni Daniel kagabi ay hindi nakatulong sa kanyang mood. Pagmulat ng kanyang mga mata, wala na sa tabi niya si Daniel. Naamoy niya ang usok mula sa labas. Nagluluto na ang kanyang hardinerong asawa gamit ang kahoy. Hey, Catherine, gising na. Huwag mong hintayin ang mga rosas ang gumising sa'yo. Buliyaw ni Daniel mula sa labas. Padabong na lumabas si Catherine. Hinahaplos ang kanyang braso. Ang aga-aga nang bubuliyaw ka. Akala mo ba nakatulog ako ng maayos sa ayos nating yun? Kasalanan ko bang malikot ka matulog? Sagot ni Daniel habang naghahanda ng simpleng almusal. Sinangag at tuyo. Bilisan mo dyan, pagkatapos kumain, magsisimula na tayo sa garden. Maraming damong kailangan bunutin sa south wing ng mansyon. Habang abala sila sa pagtatrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw, isang marangyang puting sedan ang pumarada sa malapit. Bumabang isang lalaking naka-shorts na pang-golf, polo shirt na kulay pastel at may suot na mamahaling sunglasses. Well, look who we have here. Tawa ng lalaki habang lumalapit. Ang paborito kong hardinero at ang bago niyang assistant. Siya si Mark, ang pinsan ni Daniel. Sa pamilya Elizalde, si Mark lang ang nakakaalam sa pakikipagkasundo ni Daniel kay Doña Aurora. Alam niyang si Daniel ay isang bilyonaryo na nagpapanggap lang para sa isang misyon. Mark, anong ginagawa mo rito? Wala ka bang pasok sa opisina? Tipid na bati ni Daniel. Ang mga mata ay nagbibigay ng babala sa pinsan. Masyadong mainit sa opisina, kaya naisipan kong bisitahin ang pinsan kong masipag. Nakangising bulong ni Mark. Tumingin siya kay Catherine at tila napatitig ng matagal. So, ito palang maswerteng babae. Hi, Mark, pinsan ni Daniel. Catherine po. Nahihiyang bati ni Catherine habang pinupunasan ng pawis sa noo gamit ang kanyang braso. Pinsan niyo po pala tong supladong to. Ang layo niyo po sa isa't isa. Kayo po mukhang galing sa aircon. Itong asawa ko mukhang galing sa ulingan. Tumawa ng malakas si Mark. Tiningnan niya si Daniel na noon ay nanggagalaiti na sa inis. Actually, Catherine, pareho kaming well-educated ni Daniel. Matalino yan, lalo na sa pagpaplano ng mga halaman. Matalino? Baka matigas lang ang ulo. At saka, bakit po kayo magkaiba ng estado sa buhay? Kayo po mukhang mayaman. Siya naman. Mahabang kwento, Catherine. Mabilis na singit ni Daniel. Sabay hila sa braso ni Catherine para mapalayo kay Mark. Mark, kung wala kang gagawing matino, umalis ka na. Marami pa kaming gagawin. Chill ka lang, pinsan. Alam mo, Catherine, bilib ako sa'yo. Kasi nakayanan mong pakisamahan ng isang Daniel Daniel lang para. Basta kapag pinaiyak ka niya, tawagan mo lang ako. Ililibre kita sa pinakamahal na restaurant sa city.
Talaga po? Salamat po, Sir Mark. Buti pa kayo, gentleman. Sir Mark, mumukha mo. Umalis ka na rito bago ko pamadaligan pati ang mamahaling sapatos mo eh. Galit ng hardinero niyo, Catherine. See you around. Tawa ni Mark habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan. Naiwang nakasimangot si Daniel habang masamang nakatingin sa direksyon ng pinsan. Samantala, si Catherine ay naiwang nagtataka. Bakit parang napakagalang ni Mark kay Daniel kahit mukha itong mahirap? At bakit parang may mga salitang gustong sabihin si Mark na hindi niya magawa? Huwag mo masyadong tinitigan yun. Babaero yun. Seryosong sabi ni Daniel kay Catherine. Nagsiselos ka ba, Daniel? Sino? Ako? Bakit naman ako magsiselos sa isang katulad mo? Magbunot ka na lang ng damo. Yun ang trabaho mo. Hindi alam ni Daniel, sa bawat asaran nila, unti-unti nang nahuhulog ang loob niya sa tapang ni Catherine. Pero ang malaking tanong, hanggang kailan niya kayang itago ang kanyang tunay na yaman sa babaeng unti-unti na niyang minamahal kahit noon pang una niya itong nakita? Ano? Kami yung magsisilbi sa mga bisita ni Doña Aurora ngayong gabi? Gulat na tanong ni Catherine habang hawak ang isang itim na uniforme ng katulong. Kasalukuyan silang nasa loob ng mansyon matapos silang ipatawag ng matanda. Si Daniel naman ay nakatingin sa puting polo shirt na pang-waiter na tila diring-diri siyang hawakan. Iha, kailangan ko ng dagdag na kamay. Maraming business partners ang darating at gusto kong makita nila kung gaano kasipag ang aking mga pinagkakatiwalaang tao. Nakangiting paliwanag ni Doña Aurora. Tumingin siya ng makahulugan kay Daniel. Daniel, kailangan mo maging mabilis sa pag-serve ng wine. Sigurado ako ang pamilyar ka naman sa mga ganitong klase ng inumin, di ba? Opo, Donya. Pero baka may makakilala sa akin. Bulong ni Daniel na tanging ang lola lang niya ang nakakarinig. Huwag kang mag-alala, apo. Nakamaskara mga bisita para sa team ng party. At saka, sino mag-aakala nga nag-iisang tagapagmana ng mga Elizalde ay magsisilbi ng tubig? Sagot ng matanda bago ito tuluyang umalis. Pagsapit ng gabi, nagsimula ng dumagsa ang mga mamahaling sasakyan. Si Catherine ay abala sa pag-aayos ng mga appetizer, habang si Daniel ay tila nininigas sa gilid ng bar. Hoy Daniel, huwag kang tumayo lang dyan na parang poste. Kunin mo yung tray ng champagne at ilapit mo dun sa mga lalaking nakaasul na maskara. Utos ni Catherine habang mabilis na naglalakad. Ang gwapo mo sana sa suot mo, kasong bagal mo kumilos. Napilitan si Daniel. Bitbit ang tray, lumapit siya sa isang grupo ng mga negosyante. Habang nagsiserve, biglang napatigil ang isa sa mga lalaki. Wait a minute, you look very familiar. Sabi ng lalaking naka-gold na maskara. You look like the CEO of Elizalde Company. Daniel, is that you? Naniga si Daniel. Ito si Mr. Cheng, ang isa sa pinakamalapit na business partner ng kanyang ama. Naku, marami po nagsasabi niyan, sir. Pero hamak na waiter lang po ko rito. Kamukha lang po siguro. Really? Even your voice sounds the same. Pagpupumilit ni Mr. Cheng, eksaktong lumapit si Catherine para kumuha ng bakanting baso. Pasensya na po sir, masyado lang po talagang feeling pogi tong asawa ko. Kaya akala nyo big time. Pero sa totoo lang po, sa dampa lang po kami nakatira niyan. At mas marami pa po siyang putik sa kuko kesa pera sa bulsa. Natawa si Mr. Cheng. I see, may mistake din. Akala ko ay apo ka ni Doña Aurora. Nakahinga ng maluwag si Daniel, pero hindi pa doon natatapos ang gabi. Maya-maya pa ay dumating si Mark, ang pinsan ni Daniel, na may kasamang magandang babae. Nang makita ni Mark sa Daniel na may hawak na tray, hindi nito napigilan ng humalakhak. Hey, waiter! Can I have some more wine here? Pang-aasar ni Mark habang kinikindatan si Daniel. Sir Mark, heto na po. Singit ni Catherine, sabay abot ng baso. Pasensya na po kay Daniel, parang wala po sa sarili ngayong gabi. Ayos lang, Catherine. Binsa talaga ang mga hardinero. Naninibago sa ganitong karangyaan. Biro ni Mark. Pagkuway bumulong siya kay Daniel habang kunwari ay kumukuha ng tissue. Nice outfit, CEO. Baka gusto mong ako nila mag-serve sa'yo mamaya. Manahimik ka, Mark. Gigil na bulong ni Daniel. Matapos ang party, pagod na bumalik ang dalawa sa dampa. Habang nagtatanggal ng sapatos si Catherine, napansin niya si Daniel na nakatingin sa malayo. Tila malalim ang iniisip. Daniel,
Bakit parang kilalang kilala ka ni Sir Mark at pati yung matandang nakamaskare tila nagdududa sa'yo? Tanong ni Catherine. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Masyado kang pamilyar sa mga mamahaling wine. At kanina, nung tinapon mo yung tira, parang nangihinayang ka na parang alam mo ang presyo yun. Napatigil si Daniel. Wala yun. Sabi ko naman sa'yo, pangarap ko rin yumaman kaya nag-aaral ako tukol sa mga ganyang bagay. Huwag mo nang intindihin yun. Magpahinga na tayo. Huminga si Catherine pero hindi siya agad nakatulog. Nararamdaman niyang may malaking pader sa pagitan nila ni Daniel. Maagang nabulabog ang katahimikan sa dampa ng isang delivery rider ang huminto sa tapat ng bakod. May bitbit itong isang malaking box na may pulang ribbon at isang bungkos ng mamahaling sunflowers. Para kay Mrs. Catherine Elizalde? Tanong ng rider. Nagulat si Catherine habang tinatanggap ang regalo. Sino po nagpadala nito? Galing po kay Sir Mark. Sagot ng rider bago mabilis na umalis. Eksaktong lumabas si Daniel mula sa likod ng dampa. Bitbit ang kanyang hawak na matulis na bagay at puno ng pawis ang katawan. Nang makita niya ang bulaklak at ang box, agad na nagtagpo ang kanyang mga kilay. Ano yan? Malamig na tanong ni Daniel. Galing kay Sir Mark. Pinibigyan niya ako ng bagong sapatos at itong mga bulaklak. Sabi sa note, para hindi mapagod ang paa mo sa pagtatrabaho sa garden. Nakangiting sagot ni Catherine habang binubuksan ang box. Ang ganda, Daniel! Ang lambot ng loob! Hindi katulad ng luma kong tsinelas! Biglang hinablot ni Daniel ang box at padabog na ibinaba sa lamesa ang kawayan. Ibalik mo yan. Hindi natin kailangan ng limos mula sa pinsan ko. Limos? Daniel, regalo to. At saka, bakit bang init ng ulo mo? Pinsan mo naman siya, di ba? Pagtataka ni Catherine habang nakapamewang. Sana pasalamatan mo na lang siya dahil iniisip niya ang kalagayan ko rito. Iniisip ang kalagayan mo o gumagawa ng paraan para mapansin mo siya. Catherine, asawa kita. Ako ang dapat nagbibigay sa iyo ng kailangan mo, hindi ang ibang lalaki. Napatigil si Catherine. Tinitigan niya ng maigi si Daniel. Nakikita niya ang galit sa mga mata nito. Pero higit doon, may kakaibang sakit at ngit-ngit na tila hindi lang basta galit ng isang asawa. Teka, nagsiselos ka ba, Daniel? Tanong ni Catherine na may halong panunukso. Bakit parang tila apektadong-apektado ka sa sapatos na to? Hardinero ka lang, di ba? Sabi mo wala kang pakialam sa akin basta ginagawa ko ang trabaho ko. Bakit ngayon? Parang mananakit ka sa galit dahil ang binigyan ako ng pinsan mo. Hindi ako nagsiselos. Pagsisinungaling ni Daniel. Bagaman ang totoo, ay gusto na niyang sugurin si Mark sa mansyon. Ang akin lang, huwag kang basta-basta tumatanggap ng galing sa iba. Lalo na kay Mark, hindi mo alam takbo ng utak ng lalaking yun. Sus! Selos yan! Aminin mo na! Tawa ni Catherine. Hindi nakatiis si Daniel. Lumapit siya kay Catherine at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Isinandal siya ng dalaga sa poste ng dampa. Sapat na para maramdaman ni Catherine ang bilis ng pintig ng puso ng asawa. Makinig ka sa akin, Catherine. Bulong ni Daniel. Ang boses ay malalim at puno ng otoridad. Asawa kita sa harap ng Diyos at ng tao. Hindi ko hahayaan na may ibang lalaking umaaligid sa iyo. Kahit pinsan ko pa siya. Akin ka, maliwanag. Napaawang ang labi ni Catherine. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang palaban na side ni Daniel. Isang lalaking tila handang itaya ang lahat para lang protektahan ng kanya. Sa kabila ng takot, may naramdaman siyang kakaibang kilig na pilit niyang itinatago. Akin ka. Ulit ni Daniel bago niya binitawan si Catherine at padabog na pumasok sa loob ng dampa. Naiwang tulala si Catherine sa labas. Bakit ganon? Bakit ang lakas ng dating niya kapag nag-uutos? At bakit parang hindi lang simpleng hardinero ang lalaking pinakasalan ko? Naguguluhang saad niya sa sarili. Habang nagdidilig ng mga orchids si Catherine sa veranda ng mansyon, lumapit sa kanya si Mark na may dalang 2 tiket para sa isang sikat na resort sa Laguna. Sa malayo, nakatanaw si Daniel na abalang nagbubungkal ng lupa. Pero ang kanyang mga mata ay matalas na nakabantay sa bawat kilos ng pinsan. Catherine, look, I have these tickets. Sayang naman kung hindi magagamit. Nakangiting sabi ni Mark. Nilakasan talaga ang boses para marinig ni Daniel. Gusto mo bang sumama? Isang araw lang na relax malayo sa putik at init dito sa garden. Naku, Sir Mark, baka magalit ang asawa ko. Biro ni Catherine,
Pero sinulya pa niya si Daniel na ngayon ay tila gusto nang baliin ang hawak na pala. Don't worry about him. I'll talk to Lola Aurora. I'm sure she'll allow her favorite housemate to have a break. Hirit pa ni Mark. Ang hindi alam ni Daniel at Catherine, kaninang umaga lang ay kinausap ni Doña Aurora si Mark sa loob ng salit nito. Mark, apo, kailangan nating alisin ang pride ni Daniel. Sabi ng Doña habang humihigop ng tsaa. Gawin mong lahat para magselos siya. Gusto kong makita kung hanggang kailan niya kaya magpanggap na wala siyang pakialam kay Catherine. No problem, Lola. Ako nang bahala sa show na to. Sagot ni Mark na may nakakalokong ngiti. Kaya naman, lalong ginalingan ni Mark ang pag-arte. Humawak siya sa braso ni Catherine at kunwari ay may ibinubulong dito. Sa puntong yon, hindi na nakatiis sa Daniel. Binitawan niya ang pala at mabilis na naglakad patungo sa dalawa. Anong trip yan, Mark? Malamig na tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng babala. Oh, Daniel, ikaw pala. Inaaya ko lang ang asawa mo na mag-beach. Masyado mo na kasing pinapagod sa trabaho. Look at her hands, puro kalyo na. Sagot ni Mark habang tinitingnan ang kamay ni Catherine. Hindi siya sasama sa'yo. Putol ni Daniel. May gagawin kami ngayong araw. Ano namang gagawin natin, Daniel? Wala namang schedule ng pag-aabono ngayon Takang tanong ni Catherine. Nagtiimbagang si Daniel. Nag-iisip siya ng dahilan para mapigilan ang pag-alis ng dalawa. Kailangan nating ayusin ang bubong nagdampa. Sabi ni Lola, baka umulan mamaya at kailangan mo akong tulungan. Ano prefer? Ngayong tinikang araw? Daniel, ang sabihin mo, ayaw mo lang na lumabas si Catherine kasama ko. Whatever you think, Mark, just leave. Asik ni Daniel. Hinila niya si Catherine sa braso at binuhat ito na parang sako ng bigas sa harap ni Mark. Daniel, ibaba mo ko. Nakakahiya. Manahimik ka. Doon tayo sa dampa. Sagot ni Daniel. Nang makalayo na sila kay Mark, dinala ni Daniel sa Catherine sa likod ng malaking punong mangga kung saan may nakahandang maliit na picnic basket na palihim niyang inihanda kanina. Roof repair pala ha? Nagsiselos ka talaga kay Sir Mark no? Hindi ako nagsiselos. Ayoko lang na mapunta ka sa lalaking yun. Madaming kalokohan yun. Depensa ni Daniel, pero hindi siya makatingin ng diretso kay Catherine. At saka, asawa kita. Kung may magdadala sa'yo sa labas, ako dapat yun, hindi siya. Napangiti si Catherine. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagiging possessive ni Daniel na hindi naman pala masama sa pakiramdam. Talaga? Kailan mo naman ako ilalabas? Hardinero ka lang. Baka sa kakwekan mo lang ako dalhin. Baka magulat ka kung saan kita kaing dalhin, Catherine. Sa ngayon, dito muna tayo. Tayong dalawa lang. Habang masayang kumakain ng dalawa sa ilalim ng puno, mula sa bintana ng mansyon ay nakatingin si Doña Aurora at si Mark. Looks like the mission is a success, Lola. Sabi ni Mark habang tumatawa. Hindi pa, Mark. Magsisimula pa lang ang totoong drama. Kapag nalaman ni Catherine kung sino talagang hardinero na, unti-unti na niyang nagugustuhan. Madilim ang langit at hindi nagtagal ay bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang maliit na dampani ni Daniel at Catherine ay tila niyanig ng bawat kulog. Dahil gawa lang sa kawayan at nipa, mabilis na pumasok ang malamig na simoy ng hangin sa mga siwang ng dingding. Ang lamig naman! Bulong ni Catherine habang nakabalot ng manipis na kumot sa sulok ng papag. Si Daniel naman ay abalang tinitingnan kung may tulo ang bubong. Nang lumingon siya, nakita niya si Catherine na nanginginig sa lamig. Hindi na siya nag-atubili. Lumapit siya at naupo sa tabi ng dalaga. Huwag ka dyan sa sulok, mas malakas ang hangin dyan. Sabi ni Daniel. Hindi na siya naghintay ng sagot. Hinila niya si Catherine at isinuntal sa kanyang dibdib. Daniel, ano bang ginagawa mo? Utal na tanong ni Catherine. Pero hindi siya lumalayo. Ramdam niya ang matitigas na basal sa braso ng asawa at ang init na nagmumula sa katawan nito. Nilalamig ka, diba? Hayaan mo muna ako maging pananggalan mo sa lamig. Bulong ni Daniel. Higit pa sa init, ang bango ni Daniel na amoy ulan at sabon ay tila nagpapakalma sa kaba ni Catherine. Sa gitna ng katahimikan at tunog ng ulan, naramdaman ni Catherine ang pagyakap ni Daniel sa kanya ng mas mahigpit. Doon siya napaisip. Bakit ba siya kinikilig? Bakit tila nagbabago ang tingin niya sa asawang akala niya ay supladong hardinero lang? Ang bawat pagbabawal nito sa kanya kay Mark
Ang pagtatanggol nito sa kanya, lahat yon ay tila nagpapatibay sa nararamdaman niya. Katrina. Tawag ni Daniel. Ang boses ay malalim at tila may gustong ipagtapat. Bakit? Sana huwag ka mapagod sa akin. Kahit ganito lang ang buhay natin dito sa dampa. Sabi ni Daniel habang hinahaplos ang buhok ni Catherine. Akmang haharapin niya ang dalaga para sabihin mahal na niya ito. Pero biglang gumuhit ang isang malakas na kidlat na ikinagulat ni Catherine. Napayakap na mahigpit ang dalaga sa leeg ni Daniel at ang kanilang mga muka ay nagkalapit. Muntik na silang maghalikad. Ngunit pinigilan ni Daniel ang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras. Lalo na't nagsisinungaling pa ako sa kanya. Sa isip niya. Kinabukasan, tumila na ang ulan. Maagang nagising si Catherine at nagpa siyang bumawi sa asawa. Pinaghandaan niya ito ng espesyal na almusal. Sinangag na maraming bawang, pritong itlog at tuyo na may kamatis. Gising na Daniel, handa ng almusal. Masayang tawag ni Katrina makitang naguunat na ang lalaki. Nagulat pa si Daniel. Bihira niyang makitang ganito ka-soft ang asawa. Nakangiti ito at tila ba nakalimutan na ang lahat ng asara nila kahapon. Pinagluto mo ko? Oo naman. Salamat nga pala sa pagyakap mo kagabi. Hindi ako nilamig. Nahihiyang sabi ni Katrina. Napangiti sa Daniel habang kumakain. Napansin niya kung gaano kaasikaso si Katrina. Binabalatan pa siya nito ng itlog at tinitiyak na busog siya. Dito niya nakita ang soft side ng dalaga na mas lalong nagpabighani sa kanya. Bilisan mo ang kain, sabi ni Daniel pagkatapos. Bakit? Magbubungkal na ba tayo ng lupa? Hindi, magbihis ka ng maganda. Ipapasyal kita sa labas. May alam akong resort na malapit dito. Pambawi ko yun sa masarap na almusal. Seryosong sabi ni Daniel. Resort? May pera ka ba para doon, Daniel? Baka naman sa tabing ilog lang tayo niyan. Huwag ka mag-alala, pinag-ipunan ko to para sa asawa ko. Sagot ni Daniel. Bagaman ng totoo, ay tinawagan niya ang kanyang tauhan para ibukang pinaka-exclusive na suite sa resort na pagmamay-ari rin ng kanilang pamilya. Nang hindi nalalaman ni Catherine. Ilang sandali pa nang makatapos silang kumain, ay isang kulay itim na SUV ang huminto sa tapat ng dampa. Nagulat si Catherine dahil akala niya ay sasakay lang sila sa tricycle patungo sa resort na sinasabi ni Daniel. Daniel, kaninong sasakyan to? Ang ganda naman para sa isang simpleng hardinero. Hiram ko lang sa driver ni Lola Aurora. Sabi ko, kailangan kong ipasyal ang asawa ko. Maikling sagot ni Daniel. Bagaman ang totoo, ay sarili niyang driver ang nagmamaneho. Pagdating nila sa Elizalde Azure Resort, nalaglag ang panga ni Catherine. Ito ang pinakasikat at pinakamahal na resort sa probinsya. Ang puting buhangin, ang infinity pool at ang mga naglalakihang villa ay tila para lang sa mga milyonaryo. Daniel, sigurado ka ba rito? Baka sa entrance pa lang, palayasin na tayo. Mukhang pangmayaman to. Magtiwala ka lang sa akin, Catherine. Hindi kita dadalhin sa lugar na mapapahiya ka. Seryosong sabi ni Daniel habang hinahawakan ng kamay ng asawa. Lalong nagtaka si Catherine nang pagpasok nila sa lobby ay sabay-sabay na nagbaw ang mga staff. Welcome back eh! Hindi natapos ng manager ang sasabihin nang sikuhin siya ni Daniel. Welcome to Elizalde Azure, ma'am and sir. Ito po ang susi ng iyong private overwater villa. Private villa? Daniel, magkano to? Baka maubos ang sahod mo ng 10 taon sa isang gabi rito. Relax, may discount ako rito dahil kilala kong may-ari. Pagsisinungaling ni Daniel, pinili ni Catherine na maniwala at magtiwala sa asawa. Sa kabila ng pagtataka, nanaig ang saya sa kanyang puso. Enjoy nila ang buong maghapon. Naglangoy sa dagat, naghabulan sa buhangin at kumain ng masasarap na seafood sa tapat ng papalubog na araw. Nang sumapit ang gabi, nagpagawa si Daniel ng isang candlelight dinner sa dulo ng mahabang boardwalk, malayo sa ibang tao. Ang tunog ng alon at ang liwanag ng mga bituin ang tanging saksi sa sandaling iyon. Catherine, tawag ni Daniel. Kinuha niya ang 2 kamay ng asawa at tinitigan ito ng diretso sa mga mata. Alam ko nagsimula tayo sa asaran, sa pait at sa sapilitang kasunduan ni Doña Aurora. Noong una kitang makita na nagwawali sa hagdanay, nabighani na ako sa'yo. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil akala ko pare-pareho lang ang mga babae. Pero habang nagtatagal, kahit na lagi kang asar sa akin, ay nakita ko ang
kabutihan ng puso mo. Ako rin naman, Daniel. Akala ko habang buhay na kitang kaaway. Pero sa bawat araw na kasama kita sa dampa, sa bawat pag-aalaga mo kay Lola, sa tapang mo at sa pagluluto mo ng almusal para sa akin, unti-unti mong binago ang mundo ko. Catherine, hindi ko na kayang itago to. Mahal kita, mahal na mahal kita, at gusto kong ayusin ang pagsasama natin. Hindi lang dahil sa papel, kundi dahil gusto kitang makasama habang buhay. Napaiyak si Catherine sa sobrang tuwa. Hindi niya akalain na ang supladong hardinero ay may ganitong kalambot na puso. Daniel, mahal na rin kita. Akala ko nung una, selos lang ang nararamdaman mo. Pero naramdaman ko rin yung kaba sa puso ko kapag malapit ka. Handa ako magsimula ulit kasama ka. Kahit sa dampa lang tayo nakatira, basta ikaw ang kasama ko. Sapat na sa akin yon. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis at tapat na halik. Sa gabing yon, tila huminto ang mundo para sa kanila. Pinaramdaman nila sa bawat isa ang wagas nilang pagmamahal. Kinabukasan, pagbalik nila sa mansyon, magkahawak kamay silang naglalakad papasok sa gate. Hindi na sila nag-aasaran. Sa halip ay palihim na nagngingitian at nagbubulungan ng mga salitang puno ng tamis. Mula sa veranda, nakatingin si Doña Aurora habang nakahawak sa kanyang baston. Kasama niya si Mark na noon ay nakangiti rin. Lola, tingnan niyo sila. Parang langgam na sa tamis. Salamat sa Diyos, ang aking paboritong kasambahay na. Itinuturing ko ng apo at ang aking paboritong apo. Sa wakas, nagtagpo na ang kanilang mga puso. Mark, mukhang hindi na kailangan magtagal ang pagpapanggap ni Daniel. Oo nga po, Lola. Pero sa tingin ko, mas mabuting hayaan muna natin sila mag-enjoy sa dampapis nila bago natin itamang balitang bilyonaryo palang hardinerong pinakasalan niya. Tawa ni Mark. Ngumiti si Doña Aurora habang pinapanood ang dalawa na masayang nagtungo sa kanilang maliit na dampa. Alam niyang ito na ang simula ng isang masayang bukas para sa pamilyang Elizalde. Lumipas ang ilang buwan na puno ng tamis at saya. Ang dating dampa na saksi sa kanilang mga asaran ay naging pugad na ng kanilang pagmamahalan. Si Daniel, bagaman nananatiling hardinero sa paningin ni Catherine, ay mas naging masipag at maalaga. Tuwing umaga, bago pa magising si Catherine, ay nakahanda na ang mainit na kape at ang paborito nitong almusal. Isang umaga, napansin ni Daniel na matagal lumabas si Catherine mula sa banyo. Namumutla ito at tila nahihilo. Catherine, okay ka lang ba? Masyado ko bang napagod sa pagtulong sa akin sa garden kahapon? Nag-aalalang tanong ni Daniel habang inaalalayan ng asawa paupo sa papag. Ngumiti si Catherine, isang ngiting may halong kaba at sobrang kagalakan. Kinuha niya ang kamay ni Daniel at may ipinatong sa kanyang tiyan. Daniel, hindi ako napagod. May magandang balita lang ako sa'yo. Ano yun? Nanalo ka ba sa loto? Biro ni Daniel, pero baka sa mukha niya ang kuryosidad. Magiging tatay ka na, Daniel. Buntis ako. Bulong ni Catherine. Tila huminto ang mundo ni Daniel. Nanlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahang napanganga. Buntis ka? Totoo ba yan, Catherine? May baby na tayo rito? Turo niya sa tiyan ng asawa. Tumango si Catherine habang tumutulo ang luha ng saya. Hindi na nakapaghintay si Daniel. Binuhat niya si Catherine at pinaikot-ikot sa loob ng maliit na dampa. Magiging tatay na ako! Magiging tatay na ako! Sigaw niya na tila ba narinig hanggang sa kabilang kalsada. Napakasaya ko, love. Pangako, gagawin ko lahat para maging mabuting asawa at ama sa ating magiging anak. Alam ko yun, Daniel, dahil napakabuti ng puso mo. Pero ibaba mo muna ako at baka mahilo din si baby. Nakangiti na saad ni Catherine. Ilang sandali pa ay nagpaalam si Daniel sa asawa. Hindi napigilan ni Daniel ang sarili. Agad siyang tumakbo patungo sa mansyon. Bit-bit ang balitang matagal nang hinihintay ng kanyang pamilya. Dumiretso siya sa silid ni Doña Aurora. Lola! Lola Aurora! Hingal na sabi ni Daniel habang binubuksan ang pinto. Oh, Daniel Apo, ano nangyari? Bakit tila hinahabol ka ng aso? Tanong ng matanda habang nagbabasa ng libro. Lola, magkakaroon na po kayo ng apo sa tuhod. Buntis po si Catherine. Masayang balita ni Daniel. Nabitawan ni Doña Aurora ang kanyang libro. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at niyakap ng mahigpit ang kanyang paboritong apo. Salamat sa Diyos! Ito na ang pinakamagandang balitang narinig ko sa buong buhay ko.
Isang bagong Elizalde ang darating! Dahil sa balitang ito, agad na ipinatawag ni Doña Aurora si Catherine sa mansyon. Kasama si Daniel, humarap sila sa matanda na noon ay puno ng galak ang muka. Iya Catherine, pinabati kita. Napakasaya ko para sa inyong dalawa. Ngunit ngayon na magkakaroon na kayo ng anak, hindi ko nahahayaan na manatili pa kayo sa dampang yon. Masyadong masikip at hindi ligtas para sa isang nagdadalang tao. Gusto kong lumipat na kayo rito sa loob ng mansyon. Ipahahanda ko ang pinakamalaking kwarto para sa inyo. Nagkatinginan sina Daniel at Catherine. Alam ni Daniel na ito na sana ang pagkakataon para unti-unti nilang iwan ang buhay hardinero. Pero hinawakan ni Catherine ang kanyang kamay ng mahigpit. Doña Aurora, marami pong salamat sa inyong kabutihan. Pero kung hindi niyo po mamasamain, gusto po naming manatili sa dampa ng asawa ko. Doon po kami nagsimula. Doon po namin natutunang mahalin ang isa't isa sa kabila ng hirap. Masaya po kami doon at pakiramdam ko po mas magiging payapa ang paglaki ng anak namin sa simpleng buhay. Nagulat si Daniel sa sagot ng asawa pero lalo siyang humanga rito. Hindi si Catherine ang tipong nasisilaw sa ginto o malalambot na kama. Mahal nga ang kapayapaan ng kanilang maliit na tahanan. Pero Catherine, maliit ang lugar na yon. Kahit maliit po, punong-puno naman ang pagmamahal. Sagot ni Catherine sabay tingin kay Daniel. At saka gusto po kong maramdaman ng anak namin ang amoy ng lupa at ang ganda ng mga rosas na itinatanim ng kanyang tatay. Napaiyak si Doña Aurora sa sobrang paghanga sa dalaga. Napakabuti ng iyong puso, Catherine. Sige, kung yan ang inyong kagustuhan, igagalang ko. Ngunit magpapagawa ko ng kaunting extension sa dampa para mas maging komportable kayo. At yun ay, hindi nyo na pwedeng tanggihan. Salamat po, Lola. Sabi ni Daniel, sabay halik sa kamay ng matanda. Pagbalik nila sa dampa, naupo ang dalawa sa tapat ng pintuan habang pinapanood ang papalubog na araw. Isinandal ni Catherine ang kanyang ulo sa balikat ni Daniel. Daniel, kahit maging hardinero ka lang habang buhay, okay lang sa akin. Basta ganito tayo, masaya. Bulong ni Catherine, napaiwas ng tingin si Daniel. Nakukonsensya na siya. Sa isip niya, paano ko sasabihin sa iyo na ang anak natin ay hindi lang lalaki sa amoy ng lupa, kundi sa isang kaharian ng yaman. Pero sa ngayon, pinili niyang lasapin ng sandali. Ang mahalaga, buo ang kanilang pamilya at puno ng pag-ibig ang kanilang munting tahanan. Isang maaraw na hapon, habang abala si Catherine sa pagdidilig ng mga bagong tanim na rosas at si Daniel naman ay pawis na pawis sa pabubungkal ng lupa para sa bagong garden bed, isang marangyang kulay ang gintong sasakyan ang biglang pumarada sa tapat ng dampa. Bumaba mula sa sasakyan ng isang babaeng tila galing sa cover ng fashion magazine. Nakastiletto ito, naka-designer dress at may suot na malaking sunglasses. Siya si Cherry, ang ex-girlfriend ni Daniel na galing sa isang mayamang pamilya sa abroad. Oh my God! Is this for real? Tili ni Cherry habang nakatingin kay Daniel. Napatigil si Daniel. Naligas ang kanyang katawan nang makilala ang boses. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang palang may hawak pa rin niya na mahigpit. Cherry, anong ginagawa mo rito? I heard from Mark that you're back in the country, but I didn't believe him when he said you're playing gardener here. Daniel, honey, what happened to you? Bakit ka nagbubungkal ng lupa? Bakit napakadungis mo? Lumapit si Catherine, dala ang kanyang watering can at naguguluhan sa eksena. Daniel, sino siya? Kaibigan mo ba? Tumingin si Cherry kay Catherine mula ulo hanggang paa na tila ba isang insektong diring-diri siya. At sino naman to? Ang bago mong katulong? Cherry, stop it! Baliyaw ni Daniel. Si Catherine, ang asawa ko. Asawa? Are you out of your mind, Daniel Elizalde? Isang hamak na tagapaglinis lang ang ipinalit mo sa akin? You are the sole heir of the Elizalde Empire. You own buildings, shipping lines, and this very mansion. Bakit ka nagpapakahirap sa putik kasamang babaeng yan? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Catherine. Binitawan niya ang watering can at nabuhos ang tubig sa kanyang paanan. Anong sabi mo? Catherine, makinig ka. Pilit na lumapit si Daniel pero umatras si Catherine. No, Daniel. Tell her she's lying. Sigaw ni Catherine
Ang boses ay nanginginig sa sakit at kalituhan. Sabi mo mahirap ka. Sabi mo, hardinero ka lang ni Doña Aurora. Sabi mo, pinag-iipunin mo ang bawat sentimo para sa atin. Daniel, stop this nonsense play acting! Patuloy ni Cherry, hindi pinapansin ang nararamdaman ni Catherine. Bumalik ka na sa Manila. Pinapahanap ka na ng board of directors. Hindi bagay sa isang bilyonaryo ang tumira sa dampang to na amoy kawayan at amoy araw. Cherry, umalis ka na. Ngayon din. Sigaw ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Okay, fine. Mabilis na sumakay si Cherry sa kanyang sasakyan. Naiwan ng usok at ang katotohanang tuluyan ang bumasag sa tiwala ni Catherine. Hinarap ni Daniel ang asawa, ngunit nakita niya ang luhang pumapatak mula sa mga mata nito. Catherine, please, let me explain. Ginawa ko lang yun dahil gusto kong makahanap ng babaeng mamahalin ako, hindi dahil sa pera ko. Pera? Buong akala ko, pareho tayo nagsisikap mula sa wala. Buong akala ko, yung dampa natin ang pinaka-espesyal na lugar dahil doon tayo naging totoo. Pero ang totoo pala, pinapanood mo lang ako naghirap habang alam mong bilyonaryo ka. Hindi sa ganun, Catherine. Niloko mo ako, Daniel. Pinagmukha mo akong walang alam. Sigaw ni Catherine habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Pati ang anak natin, pinalaki mo sa kasinungalingan. Akala ko ba, gusto mong maramdaman niyang amoy ng lupa? Iyon pala, lahat ng to ay larurang para sa'yo. Catherine, bahal kita. Yun lang ang totoo. Paano kita paniniwalaan kung ang pagkatao mo ay isang malaking kasinungalingan? Saan ka pupunta? Lalayo ako sa'yo, Daniel. Hindi ko kailangan ng bilyonaryo. Ang kailangan ko ay ang lalaking pinakasalan ko. Ang hardinerong tapat at walang itinatago. Sabi ni Catherine bago siya lumabas ng dampa. Hindi pinapansin ang tawag ni Daniel at ang pagsusumamo ni Doña Aurora na noon ay nakasaksi rin sa labas. Sa gitna ng sikat ng araw, naiwang nakaluhod si Daniel sa putikan. Ang yaman na dati niyang ipinagmamalaki ay siya na palang naging mitsa para mawala ang kaisa-isang babaeng nagparamdam sa kanya ng tunay na kahulugan ng tahanan. Umalis si Catherine na walang pasabi. Ang tanging naiwan sa dampa ay ang kanyang simpleng singsing na ibinigay ni Daniel noong akala pa ng dalaga ay naghihikaho silang dalawa. Para kay Daniel, ang singsing na yon ay parang isang matulis na bagay na nakalagay sa kanyang dibdib. Hanapin niyo siya. Lahat ng terminal ng bus, lahat ng pantalan, at lahat ng CCTV sa probinsya ng Quezon. Suriin niyo. Bulyaw ni Daniel sa kanyang mga tauhan sa loob ng mansyon. Wala na ang suot niyang lumang sando at maong na puno ng putik. Ngayon, suot na niya ang isang mamahaling itim na suit, ngunit ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng pagsisisi. Apo, kumalma ka. Hindi mo siya makukuha sa pamamagitan ng pananakot o kapangyarihan. Nasaktan ang asawa mo, kaya normal lang sa kanyang lumayo at mag-isip. Pero Lola, buntis ang asawa ko. Paano kung mapano sila ng anak ko? Sagot ni Daniel, ang boses ay nanginginig. Kasalanan ko to. Masyado ako nag-enjoy sa pagpapanggap. Nakalimutan kong ang itinatayo naming pundasyon ay gawa sa buhangin. Gamit ang kanyang teknolohiya at impluensya, hindi nagtagal ay nahanap ng kanyang intelligence team ang lokasyon ni Catherine. Nagtatago siya sa isang liblib na barangay sa Lokban, sa lumang bahay ng kanyang yumaong lola. Agad na nagpatawag si Daniel ng isang convoy ng mga itim na SUV. Ngunit bago sila umalis, pinatigil niya ang lahat. Iwan niyo ang mga sasakyan. Isang pick-up lang gagamitin natin at alisin niyo ang mga suit niyo. Ayokong matakot si Catherine. Pagdating ni Daniel sa Lokban, nakita niya si Catherine na naglalakad sa gitna ng bukid. May bitbit na balde ng tubig. Kahit malayo, bakas ang lungkot sa mukha nito. Tumibok ng mabilis ang puso ni Daniel. Catherine! Sigaw niya habang tumatakbo sa gitna ng pilapil. Napatigil si Catherine. Nang makita niya si Daniel na papalapit, imbes na matuwa ay lalong nagdilim ang kanyang paningin. Bakit ka narito? Paano mo ko nahanap? I'm sorry, Catherine. Please, makinig ka muna. Ginamit ko lahat ng resources ko para lang mahanap ka dahil hindi ko kaya mawala kayo ng anak natin. Resources? Yan na naman tayo sa yaman mo, Daniel eh. Nakita mo ba tong paligid? Payak lang ang buhay rito. Walang building, walang kumpanya. Dito ako nararapat. Hindi ako bagay sa mundo ng mga Elizalde. Bagay ka kung nasaan ako dahil ikaw ang mundo ko. Look at me, Catherine. I'm still the same Daniel na kasama mo sa dampa. Ang puso ko,
hindi bilyonaryo. Ang puso ko, nasa asawa mo lang. I'm sorry kung nagsinungaling ako sa'yo. Pero lahat ng pinaramdam at ipinakita ko ay totoo. Mahal na mahal kita. Umuwi ka na, Daniel. Kailangan ko mag-isip. Nasaktan ako sa ginawa mo. Malamig na sabi ni Catherine bago ito tumalikod. Ngunit hindi sumuko si Daniel. Nagtayo siya ng isang tent sa tapat ng bahay ni Catherine. Kahit umulan o uminit, hindi siya umalis. Ginamit niya ang kanyang yaman para bilhin ang lahat ng ani ng mga magsasaka sa paligid para lang makatulong sa barangay ni Catherine. Ngunit nanatili siyang nakayapak sa harap ng pinto ng dalaga. Dito naisip ni Catherine, ang lalaking ito handang iwan ang lahat para lang matulog sa ilalim ng bituin sa probinsya. Unti-unti, ang galit sa kanyang puso ay nagsisimulang matunaw. Ngunit ang takot na muling maloko ay naroon pa rin. Isang linggo na ang lumipas mula na magtayo ng tent si Daniel sa tapat ng bahay ni Catherine sa Lukban. Kahit pinagtitinginan na siya ng mga kapitbahay, ay hindi siya umaalis. Naghihintay siya ng bawat sulyap mula sa bintana ni Catherine. Isang hapon, hindi inaasahan ni Catherine ang pagdating ng isang pamilyar na sasakyan. Huminto ang isang puting van at mula roon ay inalalayan ng mga nurse si Doña Aurora. Doña Aurora! Gulat na sabi ni Catherine habang mabilis na lumalapit para alalayan ng matanda. Bakit po kayo nagbiyahe ng malayo? Hindi pa mabuti sa puso niyo ang pagod. Iha, mas hindi mabuti sa puso ko. Bakit magkahiwalay ang dalawang taong pinakamamahal ko? Mahinang sagot ng Donya habang nauupo sa tapat ng batalan. Tumingin ang Donya kay Daniel na noon ay mukhang lantang gulay na sa dumi pero punong-puno ng pag-asa ang mga mata. Pinapalis muna ng Donya si Daniel para makausap ng masinsinan si Catherine. Catherine, iha, pakinggan mo ako. Ang pagpapanggap ni Daniel ay hindi niya ideya. Ako ang may kasalanan ng lahat. Binigyan ko siya ng hamon. Kung makakahanap siya na babaeng mamahalin siya kahit akala nito ay wala siyang pera, doon ko lang siya hahayaang mamili ng sarili niyang asawa. Napatitig si Catherine sa matanda. Pero bakit kailangan pong umabot sa ganito, Donya? Bakit kailangan magsinungaling? Dahil lumaki si Daniel sa mundong puno ng mga taong lumalapit lang sa kanya dahil sa kanyang apelido. Noong una ayaw niya sa kasunduan, galit siya sa akin. Pero na makilala ka niya, nagbago siya. Nakita ko kung paano niya tinapon ang kanyang magarbo na buhay para lang makasama ka, Catherine. Ang mga sugat sa kamay niya, ang pagbubungkal niya sa ilalim ng initan, hindi yun acting. Ginawa niya yon dahil gusto niyang patunayan sa akin na ikaw ang buhay niya, na mahal ka niya. Hinawakan ng Donya ang kamay ni Catherine. Napatunayan mo sa amin na hindi ka nasisilaw sa yaman at napatunayan naman ni Daniel na mas pipiliin niyang maging hardinero sa tabi mo kaysa maging hari sa palasyong walang ikaw. Kaya sana naunawaan mo ang iyong asawa. Isa na ako sa humihingi ng tawad dahil sa nangyari. At alam ko nasaktan ka. Doña Aurora. Lola, iha. Yun na ang tawag mo sa akin, dapat nun pa. Lola, wala po kayong kasalanan at nauunawaan ko na po ang lahat. Ngumiti ang Donya at niyakap siya ng mahigpit. Pag-alis ni Doña Aurora, naiwang tulala si Catherine. Habang nakatingin siya sa labas, nakita niya si Daniel na pilit na inaayos ang bakod ng bahay ng lola niya na nasira na. Pawis na pawis ito. Pero kahit pagod ay hindi tumitigil. Dito napatunayan ni Catherine na ang lalaking nasa harap niya ay hindi ang bilyonaryo. Siya pa rin ang Daniel na niyakap siya sa lamig ng ulan sa dampa. Dahan-dahang lumabas si Catherine. Daniel! Mabilis na napaangat ng tingin si Daniel. Catherine, kailangan mo ba ng tubig? O gutom ka na ba? Ipagluluto kita. Tama na, Daniel. Putol ni Catherine. Lumapit siya at kinuha ang panyo sa kanyang bulsa para punasan ng putik sa mukha ng asawa. Nakausap ko si Lola Aurora. Nanigas si Daniel. Catherine, sorry talaga. Kung gusto mo maging hardinero lang ako habang buhay, gagawin ko. Iiwan ko ang kumpanya. Ibibigay ko kay Mark ang lahat. Basta wag niyo lang kaming iwan ng anak natin. Natawa ng bahagya si Catherine habang may luha sa mga mata. Sira ka talaga. Ayaw ko maging makasarili. Ang yaman mo ay pinaghirapan ng pamilya mo. At ang anak natin, deserve niyang lumaki na may maayos na kinabukasan. Sinamahan mo ko sa dampa kahit na hindi ka sanay sa hirap.
Kaya kahit sa dampaman or sa mansyon, kung nasaan ang mundo mo, kasama mo kami ng anak natin. Sasamahan ka na namin. Hindi porket alam ko na bilyonaryo ka ay magbabago na ako. Dahil kung ano ang pagkakakilala mo sa akin, ay mananatiling ako si Catherine, ang palaban na katulong pero malambing na asawa. May ngiti na sa labi na saad ni Catherine. Ibig sabihin, pinatunayan mo na sa akin na kahit anong mangyari, hindi mo ako pababayaan. At kahit bilyonaryo ka pa o hardinero, ang mahal ko ay ang Daniel na kasama ko sa hirap at ginhawa. Bulong ni Catherine. Niyakap ng napakahigpit ni Daniel si Catherine. Pangako, Catherine, mula ngayon wala nang lihim. Magiging tapat na asawa ko sa'yo at mabuting tatay sa baby natin. Sige na, mag-impake ka na ng tent mo. Uuwi na tayo sa mansyon. Nakangiting sabi ni Catherine. Sa mansyon? Hindi ba sa dampa? Sa mansyon na tayo, Daniel. Tama si Lola. Itataman natin ang lahat. Pero huwag mong kakalimutan ang mga rosas natin sa garden, ha? Doon tayo nagsimula. Sagot ni Catherine. Pagbalik nila sa mansyon ng mga Elizalde, sinalubong sila ng buong staff. Pero imbis na dumiretso sa master's bedroom, huminto muna ang dalawa sa tapat ng maliit na dampa sa dulo ng garden. Doon, muli silang nagpalitan ng pangako sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang dampa na dati ay simbolo ng pagpapanggap, ngayon ay simbolo na ng isang pag-ibig na walang bahid ng kasinungalingan. Mula sa bintana, nakangiting pinapanood sila ni Doña Aurora. Alam nilang sa wakas ang hardinero ng mansyon ay nahanap na ang kaisa-isang bulaklak na hinding-hindi niya hahayaang malanta ang kanyang asawang si Catherine. Mabilis na lumipas ang mga buwan sa mansyon ng mga Elizalde. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang mga lihim. Si Daniel ay formal nang umupo bilang CEO ng Elizalde Company. Wala na ang madungis na sando at putik sa kuko. Napalitan ito ng mga dekalidad na suit at sapatos. Sa bawat board meeting, ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Ngunit sa loob ng kanyang bulsa ay laging may dalang maliit na piraso ng tuyong rosas, paalala ng kanyang pinagmulan bilang hardinero. Isang maulang madaling araw, niyanig ang mansyon ng isang balita. Isinilang ni Catherine ang kanilang panganay, isang malusog na sanggol na lalaki na pinangalanan nilang Lawrence. Hango sa pangalan ng yumaong asawa ni Doña Aurora. Nang unang hawakan ni Daniel ang kanyang anak, hindi niya mapigilang mapaluha. Welcome to the world, Lawrence. Pangako, ituturo ko sa iyo kung paano humawak ng pala, bago kita turuan kung paano humawak ng kumpanya. Bulong niya habang nakangiti si Catherine mula sa higaan. Mahal na mahal ko kayo ni Mommy, baby. Wika pa ni Daniel bago hinalikan sa labi ang asawa. Makalipas ang isang taon, nagkaroon ng malaking pagbabago sa dulo ng hardin ng mansyon. Sa utos ni Catherine at sa pagpayag ni Daniel, ang dating lumang dampa ay hindi giniba. Sa halip, pinaayos nila ito at ginawang isang modernong kubo. Gawa sa matitibay na kahoy, may malalawak na bintana at napaliligiran ng isang masaganang edible garden. Dito, masaya si Catherine. Siya ang tumatayong reyna ng kanilang munting taniman. Sa ilalim ng kanyang pamuno, ang paligid ng kubo ay napuno ng mga gulayin. Mula sa talong, sitaw, kalabasa, hanggang sa mga herbal plants at iba't ibang uri ng rosas. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa mga dahon, nakaupo si Doña Aurora sa kanyang wheelchair sa veranda ng kubo. Pinapanood niya si Lawrence na gumagapang sa damuhan habang hinahabol ng isang maliit na aso na pinangalanan nilang Akiro. Sinong mag-aakala, Daniel, na ang bilyonaryong CEO ay masaya pa rin nagdidilig ng halaman tuwing weekend? Tumawa si Daniel at naupo sa tabi ng kanyang lola. Dito ko masaya, Lola. Sa opisina, ako ang boss. Pero dito sa kubo, ako ang asawa ni Catherine at tatay ni Lawrence. At yun ang pinakamahalagang posisyon sa buhay ko. Mabuti naman, Apo, at nahanap mo ang kaligayahan sa piling ni Catherine. Panahon na para ihanap ko rin na magiging asawa si Mark. Ano sa tingin mo, Apo? Napangiti ng bahagya si Daniel. Naisip niya na kung paano makakaganti sa pinsan. Balita ko, may lihim na gusto sa kanyang assistant niyang si Angel. May ngiti na saad ng kanyang lola Aurora. Lumabas si Catherine mula sa loob ng kubo. Bitbit ang isang basket na mga bagong pitas na gulay. Ang kanyang kagandahan ay hindi nabawasan. Lalo pa itong kuminang dahil sa kapanatagan ng kanyang loob.
Oh Daniel, tama na yung kwento. Tulungan mo ako rito sa pag-ayos ng mga binhi. Tawag ni Catherine na may kasamang malambing na ngiti. Opo, Commander. Biro ni Daniel sabay tayo at yakap ng mahigpit sa asawa mula sa likuran. Wala na silang mahihiling pa. Ang mansyon ay naroon bilang simbolo ng kanilang tagumpay. Ngunit ang kubo at ang garden ang simbolo ng kanilang puso. Ang yaman ay hindi na naging hadlang, kundi naging kagamitan para makatulong sa iba. Nagtayo rin sila ng foundation para sa mga lokal na magsasaka upang ibahagi ang biyayang natanggap nila. Habang naglalakad ang mag-asawa patungo sa kanilang anak, naramdam ang kapayapaan sa buong paligid. Ang pag-ibig na nagsimula sa pagpapanggap at asaran ay nauwi sa isang matibay na pagsasama na hindi kayang tapatan ng kahit anong halaga ng ginto. Ang kwento ni Daniel at Catherine ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagkatao ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka o sa taas ng katungkulan. Ang pag-ibig na totoo ay hindi tumitingin sa estado, kundi sa katapatan ng puso at sa kahandaang magpakumbaba. Minsan, kailangan alisin ang ating mga maskara upang makita ang tunay na kagandahan ng buhay. Ang material na yaman ay maaaring mawala sa isang iglap, ngunit ang pagmamahal na itinanim sa pundasyon ng katapatan at pagtitiwala ay mamumunga habang buhay, tulad ng isang rosa sa gitna ng hardin na kahit may mga tinik ng pagsubok ay nananatiling mabango at maganda. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Daniel at Catherine. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full story na nais kong ibahagi sa inyo. Comment lang po kung gusto ninyong gawan ko ng kwento ang pinsan ni Daniel na si Mark at kung saan nakarating ang ating video. Maraming salamat po!